Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalahad ng isang mister na muntik nang masira ang pamilya dahil sa kawalan ng sariling disposisyon sa buhay. Siya ay si Hill. Kampante ko nang magpaksal kami ng misis ko dahil alam kong nakasuporta sa akin ang aking pamilya, lalo na ang aking ina. Huli na nang mapagtanto kong bilang isang haligi ng tahanan, ako pala ang dapat maging sandalan at hindi pwedeng ako ang sumandal at dumepende sa ibang tao. May iniaalok na pwesto sa akin si Marie para sa meat shop natin. Mas maganda yata doon kesa naman dito lang tayo sa bahay. Mas dadami ang customer natin kapag lumipat tayo. China, maayos naman ang benta natin dito sa bahay. Mas mabuti rito, hindi ka nalalayo. Andiyan pa si Mama. Matutulungan ka kapag may ginagawa kang iba. Hill, gusto ko lumago ang negosyo natin para naman hindi ka nagkakandara pa sa pagtatrabaho. Maayos naman ang kita natin dito, di ba? Kukunti ang tubo. Mas gusto ko doon sa iniaalok ni Marie kasi nasa downtown proper. Magpabayad ka pa ng renta doon eh. Mababawi naman natin ang gastos dahil mas marami tayong maititinda doon. Hindi gaya dito na limitado lang kasi kukunti ang customer. O sige, tatanungin ko si Mama kung anong suggestion niya. Si Mama? Oo, bakit? Ayaw mong konsultahin muna si Mama bago tayo magdesisyon? Hindi niyo kukunin yung pwesto? Ayaw ni Mama. Bakit? Siya bang dapat na magdesisyon? Ay, nako Marie. Kung alam mo lang. Ay, bakit? Hindi niyo ba kaya magdesisyon bilang mag-asawa? Ako kaya ko. Pero ang asawa ko, hindi. Ay, hindi naman yata pwede yung ganyan. Mag-asawa na kayo, nasa tamang edad. Hindi na kayo teenager ni Hill. Hindi na ako nakipagtalo pa, Marie. Babae ako at kailangan kong magpasakop sa asawa ko. Uy, case-to-case basis yan, China. Magpapasakop ka lang sa asawa mo kung tama ang desisyon niya. Eh, paano pala kung sinabi niyang tumalon kayo sa bangin? Ano, tatalon ka rin? Ako, sa totoo lang, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko. 5 taon na kaming kasal ni Hill. Pero pati brand ng gatas para sa anak namin, dapat tanungin muna si Mama. Ano? Kapag nagkakasakit ang dalawa naming anak, dapat si Mama ang magbibigay ng reseta. Mas naniniwala pa siya kay Mama kaysa sa doktor. Kapag maglalaan ng pera para sa mga gastusin, dapat magtanong muna kay Mama. Ganon? Eh, ikaw, ano palang papel mo sa pamilya mo? Wala. Tagasunod lang kung ano ang sabihin ni Mama. Ano yan? Uniform ni Kylie. Ha? Magsuschool na siya 3 weeks from now. Na-enroll mo na pala si Kylie. Oo, excited na nga siya. Kanina, hinihila niya na yung bag niyang may gulong. Parang kailang lang. Pinagbubuntis mo pa lang ang panganay natin. Ngayon, mag-aaral na. Sinabi mo pa. Hill? Ay, Ma! Hill, Ma, kakausap ko yung inaanak ko na teacher. sino? Si Annie? Oo. Sa private school na pala siya nagtuturo. Ay, doon yun na lang i-enroll si Kylie. Kinausap ko na siya. Ang sabi ko naroroon naman siya sa eskwelahan, di bantayan na rin niya ang apo ko. At tiyakin niyang hindi aawayan ng mga kaklase. Naku, mabuti naman, Ma. Pero Ma, na-enroll ko na si Kylie. Ha? Saan? Dito, sa private school din, malapit sa atin. Oo nga pala, hindi mo ba tinanong si Mama bago mo in-enroll si Kylie? Ay, China, ilipat mo na lang. Total, hindi pa naman pasukan. May oras pa. Pero Ma, may uniform ng anak ko. Magkano ba ang ginastos mo? At babayaran ko?
Wag na, Ma. Bukas, ipapatransfer ko na lang si Kylie. Hill? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Akala ko nung una lang ganyan ang asawa mo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya nakakakawala sa saya ng nanay niya. Tay, parang hindi ko na kayang magtiis. Bakit hindi mo kausapin na masinsinan si Hil? Ilang beses ko na pong ginawa yan. Pero palagi niyang sinasabi na wala naman daw masama kung sumunod kami sa mama niya. Kasi tama naman daw ang mga desisyon niya. Ang tanong, sino ba asawa niya? Tandaan mo, nang ikasal kayo, dapat una ang Diyos at pangalawa ka sa prioridad niya. Pangatlo ang mga anak niyo, pang-apat naman ang trabaho. Kaming mga magulang, nasa panlima o pang-anim na lamang sa prioridad ninyo. Ano bang gagawin ko, Tay? Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya mo bang kausapin ang biyanan mo? Bakit, China? Ma, pwede ko ba kayong makausap? Tungkol saan? Alam niyo naman pong iginagalang ko kayo, hindi po ba? Wala na po akong nanay, kaya mula nang maging kami ni Hil, itinuring ko na kayong totoong ina. Mahalaga po kayo sa akin. Pero, may sarili na kasi kami pamilya ni Hil. Gusto ko sana matuto na rin si Hil na magdesisyon ng sarili niya. Tapos? Kaya lang po, sa tuwing may gagawin kaming desisyon, gusto niya kukonsultahin muna kayo. Anong masama doon? Ayoko po sana siyang masanay na umasa sa inyo. Kasi parang ang nangyayari, hindi siya nagiging responsable sa mga mahalagang desisyon dahil kayo lagi ang tinatakbuhan niya. May sarili na po kaming pamilya. At gusto ko sana ang mga desisyon ay manggagaling na lang sa aming dalawa. Ang dami mo pag sinabi. Ang gusto mo lang namang ipakahulugan pakialamera ako, hindi ba? At ayaw mong nanghihimasok ako sa inyo. Hindi po sa Ay, ganun, naku. Ma. Mamaya natin ito pag-usapan kapag nandito si Hil. Tingnan ko lang kung masasabi mo to sa harapan niya. Ma. Ito pa katandaan mo, ha? Nanay ako ng asawa mo. Kung hindi ko siya pinagbuntis, wala kang asawang kumakayod araw at gabi para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ang kapal na mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit? Minsan ba nalagay na kayo sa alanganin dahil sa mga desisyon ka? Baka nga kung hindi dahil sa akin, wala kayong negosyo ngayon. Hindi siguro sa maayos na eskwela nag-aaral yung anak mo at baka isang kahig, isang tuka na yung pamilya nyo. Dahil hindi ka naman marunong sa buhay. Sina, bakit naman kailangan mong pagsabihan ng gano'n si Mama? Ha? Hil, sorry kung hindi kita sinabihan na kakausapin ko siya. Alam ko kasi hindi ka papayag Pero wala akong intensyon, nasaktan siya. Pero nasaktan pa rin siya. Umiiyak kanina habang kinakausap ako sa cellphone. Naku ba naman? Wala ka bang pagmamalasakit sa nanay ko? Ano ba ang problema mo sa kanya, ha? Hil. Pinagsisilosan mo ba si Mama? Kung sa decision making, sa kanya ako mas may tiwala dahil alam na niyang gagawin. Ano? Ano sinabi mo? Sina, pwede ba? Huwag ka naman sanang arugante. Ang dami nating utang na loob kay Mama.
Ano ba naman kung pakinggan natin ang opinyon niya? Ano ba naman at anong masama kung sundin natin ang mga payo niya? At ako, paano ako, ha? Paano naman ang papel ko sa pamilyang ito? Sino? Hiyal, sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Lagi na lang ako nagpapakumbaba. Lagi na lang ako nagpapaubaya. Hiyal, asawa mo ko! Tayong dalawa ang dapat na magkaramay. Hindi pwede palagi mo ako isinasantabi. Matuto ka naman tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi ka na bata. Huwag ka na magtagong sa saya ng nanay mo. Manindigan ka. Sino? Dahil ikaw ang padre sa pamilya. Ikaw ang haligi na tahanang ito. Pero kung ayaw mong gawin yan, mamili ka. Ako o si Mama? Kaibigan mo ko. At ayoko makipagplastikan sa iyo, pare. Ang totoong kaibigan, pinupuna ang mali ng kanyang kaibigan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang mali. Tama si China, pare. May pamilya na kayo. Kung may nag-uusap man sa mga desisyon sa inyong pamilya, maliit man o malaki, dapat kayong dalawa yun. Eric, Kung kukonsultahin mo nanay mo, okay lang yun. Pero dapat nag-usap muna kayo ni China. At kung may hindi kayo mapagkasunduan, ayun, tsaka lamang kayo humingi ng tulong sa mga magulang nyo. Pre, irespeto mo naman ang pagiging misis ni China. pero pare, paano si Mama? Ayoko maramdaman niyang hindi na siya mahalaga sa amin. Uy, hindi naman sa hindi na siya mahalaga. Pare, kailangan niya ring maunawaan na may asawa ka na. At kailangan ka na niyang pakawalan para matuto ka na rin. Kasi hindi naman habang buhay na nariyan ang mama mo, nakasama mo, di ba? Eric, tatanungin kita. Oh, Anong klase ba akong padre de pamilya? Bakit ganito ako? Sa totoo lang, natatakot kasi akong magkamali. Kaya para sigurado, si Mama talagang inaasahan ko. pare, sorry ha. Huwag kang duwag. Lalaki ka, pare. Ikaw ang leader ng pamilya nyo. At isa pa, normal ang magkamali. Ayos lang magkamali. Ang mahalaga, pare, matuto ka. Kaya ako sa iyo bukas. Kapag medyo matino na yung isip mo. Sorry ha. Pare, Ikaw ang humingi ng tawad kay China. China, patawarin mo ako. Buong buhay ko, nakasandal talaga ako kay Mama. Pakiramdam ko kapag muwa ako ng sariling desisyon, mapapahamak ako. Tayo akong mangyari yun. Lalo na't maapektuhan ka at ang mga bata. Pero tama ka. Pamilya na natin ito at dapat ikaw ang pinakikinggan ko. Lalo na't hindi ka naman maghahangad ng anumang ikasasama natin. Patawarin mo sana ako. Hindi ko maipapangakong magbabago kagad ang lahat. Pero unti-unti kong sisikaping maging isang responsableng padre ng pamilya. Salamat naman. At naunawaan mo ang ibig kong sabihin. Salamat dahil ipinaunawa mo sa akin ito. Salamat, China. Ma, sana maunawaan mong napag-usapan namin ni China. Ano? Ibig mong sabihin kasalanan ko dahil nakikialam ako sa buhay niyo. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Hil. Kasi ayoko magkamali kayo sa inyong mga desisyon. Wala ho kayong kasalanan. Ako may mali. Dahil hindi ko pinaninindigan ang pagiging lalaki ko, ang pagiging padre de pamilya ko. Sana maunawaan yung obligasyon ko bilang asawa at ama na panindigan ang pamilya ko na hindi umaasa sa inyo. Huwag ko sanang sasamang loob nyo. Hayaan nyo lang kami ni China na magdesisyon sa buhay namin. Hayaan nyong matuto ko sa buhay. Ay, oo, sige. Naunawaan ko.
sa isang banda may mali din naman ako. Hindi ko naisip na sobra akong nanghimasok sa buhay ninyo. Hindi kita hinayaang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ni China. Hayaan mo. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pero narito lang ako kung sakaling kailangan niyo ang aking tulong. Salamat, Oma. Salamat sa pangunawa niyo at sa lahat ng pagmamalasakit niyo sa aming pamilya. Kung may ipinagpapasalamat man ako, yon ay ang pagkakaroon ko ng maunawaing asawa na hindi kaagad sumuko sa akin kahit napakarami kong pagkukulang sa aming pamilya. Ngayon, mas nagagampanan ko na ng maayos ang aking papel bilang isang asawa at ama ng mga anak ko. Ako po si Hil at ito ang aking buhay. Iba't iba ang mga kinakaharap na sitwasyon ng bawat mag-asawa. Ngunit lahat ng problema at hindi pagkakaunawaan ay nasusolusyonan lalo na kung nag-uusap at nagbibigayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin at Phil Cruz sa papel na Hil. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig ninyo ang kasaysayan ng babaeng bagamat umahon sa putikan ay naging biktima naman ng mga taong walang puso. Siya ay si Connie. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At dahil maagang pumanaw si Itay, ako na ang naging katuwang ni Inay upang kami ay mabuhay. Dahilan kaya high school lang ang aking natapos hanggang sa napasok ako sa maling hanap buhay. Hoy, Connie! Bakit mo tumlay ka? Dapat happy ka ngayon dahil marami na naman tayong customer. Malaki na naman nakikitain natin. Naiinis na kasi ako sa ganito kong buhay, Ethel. Lagi na lang hinahawakan, hinahalikan ng iba't ibang lalaki. Naikakama nila sa tamang presyo. Pakiramdam ko, napakadumi ko na. At nagsisenti na naman pala ang kaibigan ko. Connie, wala naman tayong magagawa Sa trabaho ito tayo kumikita ng malaki. Nabibili natin ang mga gusto natin. Nakakatulong tayo sa pamilya natin. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko nang umalis sa ganitong klase ng trabaho. Pwede naman yun Kaya lang, paano ang nanay at mga kapatid mo? Si Tina, tapos na naman yun ng caregiving. Makakatulong na yun para sa pangangailangan namin. Basta, talagang aalis na ako dito. Huling gabi mo na pala dito. Hindi na pala kita makikita. Oo, Conrad. Nakapagpaalam na ako sa manager namin.
Sa wakas, makakalaya na rin ako sa putikang ito. Hinahangaan ko kagustuhan mo makapagbagong buhay at naunawaan kita. Maraming salamat. Kaya lang, alam mo naman ang damdamin ko sa'yo, di ba? Connie, sumama ka na lang sa akin. Ibabahay kita. Sa piling ko, mabubuhay ka ng maginhawa at matutulungan mo pa rin ang iyong pamilya. Conrad, nagpapasalamat ako sa alok mo, no? Pero gusto ko mag-isa akong tumulong sa aking pamilya. Ayoko rin makisama sa'yo nang dahil sa pera mo. Sana naunawaan mo ko. At saka sana maging magkaibigan pa rin tayo. Naunawaan kita at nire-respeto kong pasya mo. Oo, para magandang nakuha mong pwesto ng snack house, anak ka. Unang araw mo pa lang, malaki na agad ang iyong benta. Oo nga po, inay. Gumana yung promo na naisip ko. Oo anong balak mo ngayon? Eh di tutuloy ko po yung promo hanggang matapos yung first week. Para lalong marami ang mawiwiling bumili at kumain dito. Kung ano man na maaari naming itulong ng mga kapatid mo, handa kami, anak, ha? Narito lang kami. Salamat po, inay. Nagpapasalamat din ako ng malaki sa Diyos. Dahil ngayon, nadarama ko ng meron din pala akong karapatan sa pagbabagong buhay. Lahat ng nagkamali, binibigyan niya ng pagkakataong magbago, anak. Pero sana, maging matatag ka. Dahil malupit at mapanghatol ang ating lipunan. Tatandaan ko po yan, inay. Magpapakatatag ako at hindi susuko sa mga pagsubok. Sayang, wala pala siya dito, Alisenia. Ay, maghapon na kasi ang bukas ng snack house niya, Ethel. Nadagdagan na yung mga tinda niya. Buti kaya pa niya asikasuhin mag-isa yun. Kumuha na siya ng 2 kasama doon. Papaano si Tina, may trabaho na. Si Junior naman pumapasok. Kaya hindi siya matulungan. Wow, ang galing naman talaga ng kaibigan ko. Ano kaya kung gawin ko na rin yung ginawa niya? Ay, maganda yun, Ethel. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa. Mga dong, alak at pulutan pa nga. Gusto ko lang magpaalala sa inyo, Jack, ha? Bakit mo? Ayokong gagawin nyo dito sa tindahan ko yung tulad na ginawa nyo sa ibang tindahan. Yung mag-aaway kayo pag lasing na. Ako mismo nga hambalo sa inyo ng tubo pag ginawa nyo yun dito. Si Mga Edong naman, oh. Huwag mo kayong mag-alala. Hindi ho kami magwawala din eh. Dapat lang. Mga Edong. Oo, nagtitinda ako ng alak, pero hindi ko sinabing magpakalasing kayo at manggulo. Ang Edong, magandang umaga ho. Uy! Ang sexy si Connie, ah. Hello, Miss Beautiful. Hello, ganda. Hello din sa inyo. Magandang hapon din, Connie. Ay, meron po ba kayong tinda na paborito kong brand ng toyo at suka? Meron. Teka. Ito, ayan. Salamat po. Ay, eto po bayad ko. Ay, Connie, gagamitin mo ba yan sa snack house mo? Oo. O sige, maiwan ko na kayo. Ay, teka, sandali lang. Makipagkwentuhan ka muna sa amin saglit. Oo nga naman, Connie. Oo nga naman. Kwentuhan tayo. Bakit ba kasi nagpapakahirap ka pa sa pagtitinda ng pagkain? Mangangamoy mantika ka niyan. Tama yun, tama. Yang bibingka mo na lang ang itinda mo. Sigurado bang bibili kami? Dati mo namang itinitinda yan eh. Sige na. Marami pa akong gagawin. Diyan na kayo. O pare, sinusupladahan tayo ha. Okay. Ano yan? May araw din sa atin yan. Pare, kung gusto mo, planuhin natin eh. Ay, kaya, Uy, tumigil nga kayo.
Pag hindi nyo nilubayan si Connie, ako mismo magsusuplong sa inyo sa mga pulis. Mura-mura. Alalahanin nyo, Colonel lang anak ko, ha? At kapatid ko ang barangay chairman dito. Sa mga edong naman, lagi na lang ginagamit ng mga kamag-anak niya. Hoy, kung para sa kabutihan, handa silang gamitin ko. Kaya umayos kayo. Ginabi na ako sa pagsasara ng snack house. Nag-inventaryo pa kasi ako eh. Tuloy, inabot ako ng ulan. Eh, dito pa naman sa amin, tamad na magbiyahe yung mga tricycle driver kapag malakas ang ulan. Kaya... Uy! Ganda! Ikaw? Ano ba? Musta? Ginulat mo naman ako. Ang tagal mo naman. Kanina pa kita inihintay. Ano? Bakit? Wala naman akong alam na magkikita tayo ngayon na. Kaso, gusto kitang makakasama ngayon. Sus, alis na ako. Lasing ka eh. Sublada mo naman. Ipapayaran naman kita eh. Tigilan mo ako! Nagbagong buhay na ako, no? Bagong buhay? Baka tulad mong hostess, hindi pwedeng magbagong buhay. Tatakbo na yung trabaho ninyo. Tama na! Pwede ba umalis ka na? Iwan mo ako? Oh, iwan kita. Pagkatapos sa gagawin ko sa... Iwan mo ang braso ko kung hindi sisigaw ako! Sige! Sumigaw ka! Kapag ginawa mo yun, itatara ko itong dala kong patalim sa'yo. Kalalamunan mo! May patalim ka! Oo! Kaya pagbigyan mo na lang ako para mabuhay ka pa! Walang hiya siya, inay. Napakasama niya. Kakasuhan natin ang hayop na Jack na yon. Sabi ba naman, wala daw maniniwala sa akin na ginahasa niya ako dahil isa akong hostess. Hayop siya. Bakit? Talaga bang walang karapatan sa pagbabagong buhay yung mga katulad ko? Itinakda ba kami? Para mabuhin lang ng mga lalaki? Hindi, anak. Hindi totoo yan. Lahat may karapatan sa paggalang at respeto ng kanyang kapwa. Bakit nangyari sa akin ito? Tatagal mo ang loob mo. Pagsubok lang sa iyo yan. Pagsubok lang, mapagtatagumpayan mo rin. Tutulungan ka namin, anak. Sanyang, kumusta na si Connie? Ayun, nalulungkot pa rin. Walang gana magtrabaho. Nakadagdig sa lungkot na nararamdaman niya ang hindi pagkahuli sa hayop na si Jack. Walang hiya talaga ang taong yun. Sinaway ko na sila nung nasa tindahan ko at nagiinuman. O hindi pa rin nakinig. Napakasama niya. Bumamo na nga ang anak ko mula sa putikat. Muli pa niya sinusubsob. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako para magkaroon ng katarungan ang nangyari kay Connie. Kung kailangan tumistigo, titistigo rin ako. Maraming salamat sa iyo, Edo. Ang totoo, hanga ako sa iyong anak. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para makatulong sa iyo. Kaya ngayon na nagbabagong buhay na siya, dapat siyang tulungan. Hindi dapat lapastanganin. Dito na muna ako sa probinsya magpapalamig. Kung walang hiyang Connie na yun, kinasuhan pa ako. Di naman siya mananalo. Dahil isa lang siyang bayarang babae. Walang maniniwala sa kanya. Kapag malamig na sa paghahanap sa akin ng mga pulis, babalik ako sa lugar namin. At mananagot ka sa akin. Mga pulis! Huwag kang kikilos! Pinarakip ka namin sa salang panggagasa. Hindi! Hindi ako nasasama sa inyo! Lalaman ako!
nasa snack house mo? Opo, inay. Total, nakasampa na yung kaso ko laban kay Jack. Tsaka bahala na po ang Diyos at yung mga pulis doon. O sige na po, magtatrabaho na ako. Tama ang gagawin mo, Connie. Oy, Edong, narito ka pala. Bukas ang pintuan nyo, kaya tumuloy na ako. May maganda kasi akong balita sa inyo. Lalo na dito kay Connie. Po? Bakit po? Ano po yun, Mang Edong? Nadakip na si Jack. Ha? Talaga ho? Oo, kanina lang. Itinawag sa akin ng anak ko. Ay, mabuti naman. Salamat po, Diyos ko. Yun nga lang. Hindi na siya makapagdurusa sa bilangguan. Bakit? Nanlaban siya, nandarakpin na siya. Kaya napatay. Masaya pa rin po ako, Mang Edong, dahil nagkaroon na ng hustisya yung kalapastangan ng ginawa niya sa akin. Sa ngayon, 2 na ang aking snack house. At bagamat naaalala ko pa rin ang nakaraan, bawas na ang sakit sa aking puso. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Kung itatakwil lamang ng tao ang labis na pagkahilig sa laman, mababawasan ang suliranin ng lipunan at magiging payapa ang mga mamamayan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutya at minamaliit dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak na sa kabutihan palad, hindi nagmana sa akin. Kenneth, samahan mo muna ako sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay nyo? Hindi siya uuwi ngayon eh. Kasi maaga siya magbubukas ng tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga eh. Tapos may mga magde-deliver pa ng mga gulay. Ganun ba? Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino nga attend sa'yo? Si Mama. Ikaw. Si Mama, syempre. Alam nga naman si Papa. Sa makabilang bahay na yun. Teka, ang Mama mo lang nga attend sa'yo. Paano Papa mo? Ayoko siyang umattend. Bakit? Basta. Niiyak ka ba? Na makita ng mga classmates natin ng Papa mo?
Nako, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, diba, Kenneth? Hindi naman po. Pahambol ka pa dyan eh. Alam mo, anak, mapalad kami sa'yo ng papa mo. Kasi kahit nag-iisa ka lang naming anak, palaging kaligayahan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit nitong medalya mo, Kenneth? Wala pa. Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. Kahit ano, ibigay namin sa'yo ng mama mo. Oo nga, anak. Kahit mamahalin pa yan, pagsisikapan namin yung ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa ka lang naming anak, kaya gusto namin maibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Ayun lang. Pagbilan mo nga ako ng pakwan. Nako, ang isang pakwan ay halos 3 kilo. Ang bigat niyan, Henry, ha? Kaya mo ba itong bitbitin? Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito, eh. Problema ko na yan. Kaya ko man o hindi bitbitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. Oh, 150 yan. Oh, ito. Nako, 500. Wala ka bang barya dyan? Gusto mo tipipisong 150? Mukhang nagpapabarya ka lang kasi. May panukli ka ba o wala? Kasi kung wala, sa iba na lang ako bibili. Buwan naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Ayoko sanang ipagbili sa'yo dahil malas daw kapag may kapansanan ng bumibili. Baka mamaya niyan hindi na maibenta ang iba. Ganun ba? Oo. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang pamahiin. O, sige. Akin ang 500 ko. Ito pakwan mo. Makabenta ka pa sana na marami. Ayan. Sa iba ka na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ay, nako. Ang mga tao nga naman. Oh, Kenneth. Ano? Ba't andito ka sa tabi ng tolda ni Enya? Kanina ka pa ba dyan? Hindi po. Kararating ko lang po. Tapos nakita ko kayo. O, eto na. Samahan mo akong bumili ng pakwan. Ako na lang po ang bibili pa. Akin na po ang pambili. Sige. Eto. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin. Kenneth, bakit kanina ka pa walang imik? Ayaw mo bang makita uli ang tatay mo? Oh, bakit pa? Iniwan niya kami ni na mama. Kaya ayoko sa kanya. Sa tingin mo, kung kasama niyo ngayon ang tatay niyo, ano kaya ang pagkakaiba? Siguro mas magulong buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos, ang papa mo, masipag. Kahit may kapansanan siya, pero naghahanap buhay siya. O, tignan mo itong suot kong sapatos. O, siya kaya gumawa nito. Bakit ka nagbubuntong hininga? Naiisip ko lang, paano kaya kung hindi unano si Papa? Paano kaya kung normal ang itsura niya? Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Kung papipiliin ako, sana normal na lang din ang papa ko. Kenneth? Kaibigan ko palang Urlano. Kumusta yan, Ray? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna. Iniwan na ako ng mga kainuman ko eh. Umuwi ka na.
Okay. Huwag ka na mag-ingay dito. May iba mo? Natutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako? Ha? Eh, Gagawin ko ang gusto kong gawin. sige. Uminom ka pa hanggang sa makatulog ka na naman sa tabi ng karsada. Huwag mo kong pinagsasabihan siya, ha? Alam mo, bunganga mo parang bunganga ng asawa ko, eh. Kung ano-ano walang kwenta ang mga salita sila sabi. Brendo. Alam mo kung sino ka. Kung ano ka naman. Tirisin kita dyan, eh. Henry! Hoy! Ating! Bitbitin mo na nga itong asawa mo. Masyadong pakialam yan, no? Brendo, Kaya ta, huwag na siyang sigatan ng araw bukas, eh. Isang sipa ko lang dito, tatalbog to na parang bola papunta doon sa bubong niyo, eh. Henry, tayo na. Kaya, Bakit ka ba kasi naririto? Maingay kasi. Naiistorbo nga na si Kenneth. Nag-aaral yung bata, hindi makakonsentrate kasi maingay siya. Kahit na. Huwag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip nun. Paano kung may patalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin? Maliit naman ako. Kayang-kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Ay, Baka nga, hindi niya ako maabutan kung hahabulin niya ako kasi susuray-suray na siya. hindi mo ako naiintindihan eh. Oo na. Tama na yan. Hindi ko na uulitin. Mabuti pa, magbihis ka na. Oh, Kenneth, anak. Bakit gising pa po kayo? Wala. May pinag-uusapan lang kami ng papa mo. Ay, istorbo ka ba namin? Kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko doon yung tubig. Ako na po. Kaya ko naman eh. Sige. Kenneth, ano gusto mo almusal? Maga po akong alis. Wag na po kayong mag-abala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gustong almusal. Ayun, tinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang iba makitungo sa papa niya si Kenneth. Bakit kaya? Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha? Oo. Hoy! Ay, Ikaw, Kenneth! oh, si Aling Enyang. Ikaw, ha? Bakit to? Ikaw, sabi ng anak ko, ikaw yung nakita niyang nagpagulong ng mga tinda kong pakuan nung isang linggo. Oh, Pinagulong mo raw sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Walang naman. diyan. Aray ko. Ay, naku! Sandali, pabitiwan niyo si Kenneth, Aling Enyang! Aray ko! ano yan, ha? Ito buisit na to. Sinayang yung mga tinda kong pakuan. Bakit ito na yung lalo, ha? Ay, Kenneth, halika na, tumakbo na tayo, tumakas na Ay, tayo. Anong problema mo sa mga tindang pakuan ng biyanan ko, ha? Ha? Ay, Kenneth, huwag mo na siyang titigan na masama. Baka kung ano gawin niya sa'yo. Nakatitig ka. Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Ha? Kenneth! Ano? Yan! Yan ang napala mo! Pag pinagdidilatan mo pa rin ako, gago ka talaga. Ayop ka! Magbubuhatan ng kamay ang anak ko! Gugo. Ay, Brando! Gugo ang Ay, ulo dugo ko. kayo sa galit. Tatawag ako ng tanod! Tatawag ako ng tanod! Diyos ko, ano bang nangyari sa inyong mag-ama? Ikaw, Henry, bakit mo naman binato ng kahoy si Brendo? Wala ko iba nakita pwedeng ihagis sa kanya rito sa kusina. Lang nakita kong kinukuyog nila si Kenneth.
Tumakbo na ako, dali yung kahoy. Ikaw naman, Kenneth. Bakit mo ginawa yun kay Enyang, ha? Bakit mo pinagtripan ng mga pakwan niya? Ano? Hayaan mo na muna si Kenneth. Ay, Alam mo pa, pulis ko mag-interrogate. gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko nang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya, eh. Bakit ba, Kenneth, ha? Napoprostrate na kasi ko, ma. Saan? Bakit? Minsan, nagdarasal ako na baka isang araw sana magising ako na normal na si Papa, na hindi na siya unano. Kenneth! Bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Kinahihiya mo bang ganyan ang kalagayan niya? Anak, pasensya ka na. Kung pati ikaw nabubuli dahil... Ma, ayoko nabubuli si Papa. Ayoko kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang ako magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kenneth, Masakit para sa akin na makitang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. Napakabait talaga ng anak ko. Kenneth, anak, hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Matanda na ako. Sanay na ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin yun, anak. Papa, huwag mo na uling gagawin yun. Tama ang papa mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo sa kabila ng kapansanan niya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko ng mga oras na yon, napakalaki ko. Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangungutya man sa akin, hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang higit na mahalaga. Ako si Henry, at ito ang aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Piar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. hiwalay ang aking mga magulang. Dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko, kung kani-kanino na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit
ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titingnan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan na kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Teka, yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Ulagyo! Dari ko. Chong, bakit po? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gasgas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Dari ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada ang sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumama. Ay, bakit? Ano na naman ginawa mo, Kaloy, ha? Hanapin mo yung din ang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Chong... Naman, oo. Ikaw talaga, Kaloy, oo. Hindi ka na natuto. Chong... Kung anong sinabi sa'yo ni Leandro, sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito. Buti pa, maglayas ako. Bahala na ako saan ako mapunta. Bastang mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Kaloy! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal eh. Pati itong mga hugasin dito sa lababo eh, hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng damuhong ito ba? Kaloy! Ay! Oh, Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, binutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kailan magtitigil ang ulan na ito? Basang-basa na ako, pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasaan na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementadong kalsada. May sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Baka kung anong gawin sa akin ng driver. Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Ano ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka ba papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Ang sarap. Oh, dahan-dahan lang. Wala namang aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako eh. O, sige lang. Oo. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba, iho? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral eh. Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Chang? Chang! Ah, Roman! Chang! Ah. Pinabibigay po si tatay ng mga gulay. Naku, salamat. Sakto.
Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Kaloy! Kaloy, halika! Sinong Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan, o kaya... Chang, bakit po? Hindi naman pala mukhang magnanakaw. Kaloy, Ho, si Rowan, pamangking ko. magandang araw, Rowan. Hello? Ay, Rowan, Po? baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. Eh, naku, wala akong problema, Chang. Kahit nga ngayon eh. Ay, siya. Isasama ko siya ngayon sa bayan. Eh, syempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, Oh, Kaloy, Po, may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa eh. Lumubog na ang araw. Mamaya madilim na sa daan. Matatakotin ka ba? Hindi Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampun sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampon, tapos yung ampon, magnanakaw pala, o kaya, psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una ko naisip. Noon kay Chong, nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo, Pareho yata tayong mahilig manood ng horror. oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap eh. Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chong Haner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya, ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Iner, pagbihis ka na at makakain na tayo. Iner? Bakit? Naninikip ang dibdib ko. Ano? Nahihirapan akong huminga. Teka! Tatakbo ka na sa ospital! Iner! Iner! Kalay! Kalay! Chang, bakit? Ang joiner mo! Hindi! Chong! Chong! Kaloy! Oo. Kaloy! Chong! Oh, Chong! Nandito ka? Oo, kararating ko lang. Chong! Bakit mo ko niyayakap at saka... Teka, bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May... Itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Binangungot ka ba? Ay, dito ka kasi nakatulog sa supe. Pagod na pagod ka yata dyan sa ginagawa mong research paper. Chong, Chang, ingatan niyo palaging katawan niyo, ho. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo. Tagal ito. Ay, bakit ka humahagulgul dyan? Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Abala ko, huwag kang mag-alala.
malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Eh kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay nako, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng iya mo at hanggang nabubuhay kami. Kasama mo kami. Ha? Salamat po, Chong. Chong Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng hapunan. Siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain na. Iner, magustuhan kaya niya to? Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaluya. Tiyak masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya eh. Uy, ayan na siya. Papasok na sa sala. Ayan. Nakauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay, ano ka ba? Tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, ayaw mo. Roman! Kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka na darating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Kuna kita ng video. O, sige na, anak. I-blow mo na ang kandila. Okay. Oh. Yay! Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy! Oh, regalo ko sa'yo. Ano ito? Mamaya mo nabuksan. Putol na kamay ito na may dugo, ah. Kung wala nga palang gagawin bukas, sa makalawa, showing na yung part 2 ng paborito nating horror film. Manood tayo. Oh, talaga? Chang. Narito kami. Baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Chang. Chang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na! Oh. Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga masalimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi numaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang babaeng nagtanim ng galit sa kanyang puso. Siya ay si Herlene. 4 na taon ako nagtrabaho sa abroad. Hindi sa layuning makaipon, kundi upang makalimot sa isang kabiguan. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito ay mahahayag pala sa akin ang buong katotohanan.
Herlin, gumanda ka ngayon ha, pamangkin. Mukhang hiyang ka sa 4 years mong pagtatrabaho sa abroad. Si Chang Laura talaga, palabiro pa rin hanggang ngayon. Kaya naman mukhang bata pa rin ang tiyahin mo, oh. Ay, teka muna, maiba ako. Alam na ba ni Ariel na ngayon ang dating mo? Opo, laging tumatawag sa akin ng lalaking yun eh. Pero sabi ko, wag na akong salubungin. Kung gusto niya, dito na lang ako puntahan sa bahay. Ay, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Chang, ayoko na pong magmahal. At alam niyo po ang dahilan kung bakit. Ay, Herlin, hindi naman sa nakikialam ako ano. Ako yung nagmamalasakit lang. Dahil ayokong tumandang dalaga ka, na mag-isa ka, oh. Hindi lahat ng lalaki maloloko. Mabait at tapat si Ariel. Matyaga pa. Kita mo nga, hindi pa rin sumusuko. Kahit na nga, mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa'yo. Chang, Sana, bigyan mo rin siya ng puwang. Diyan, sa puso mo. maganda ang restaurant na to. Mukhang mamahal ang mga pagkain dito. Tama nga si Chang Laura. Napakatyaga ni Ariel. Patuloy siyang umaasang matututunan ko rin siyang mahalin. Katunayan nito, i-dinate niya ako sa mamahaling restaurant na to. Ayan na siya. Papalapit na siya sa akin. Herlin? Ang kasama niyang lalaki. Sino yung kasama mo, Ariel? Itong kaibigan ko, si Aaron. Aaron Cordova. Aaron, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Herlin. Kamusta ka, Herlin? Mabuti naman. Aaron Cordova. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Tumaba lang siya ngayon, nag-iba ang gupit ng buhok. At siguro, nagpatangos na rin ng ilong para hindi ko makilala sakaling magkita kami. Walang hiya siya. Herlin? Chang? Bakit umiyak ka? Huwag mo sabihin, nag-away kayo ni Ariel. Aba, hindi pa man kayo magnobyo o nag-aaway na kayo? Hindi kami, Chang. Hindi kami nag-away ni Ariel. Hindi ang lalaking yun. Nakita ko siya. Ha? Nakita ko manlolokong yun. Saan? Saan mo siya nakita? Sa restaurant. Tapos sa pinuntahan namin ni Ariel. Ipinakilala siya sa akin ni Ariel pero sa ibang pangalan. Pero yun din ang apelyido. Pamangkin, baka naman nagkakamali ka na. Hindi Chang. Ang boses niya, ang kilos niya, maging ang mukha niya, siya talaga eh. Tumaba nga lang siya ngayon, nag-iba ng buhok at marahil nagpatangos ng ilong. Pero alam ko, siya pa rin si Baron. Ang nanloko sa akin. Napakawalang hiya niya. Teka ha? Bago mo gawin kung ano man yung binabalak mo, alamin mo muna. Kung siya nga talaga si Baron, ang dati mong nobyo. Ariel, gaano mo na ba katagal na kaibigan yung si Aaron? Mahigit 3 taon na. Bakit mo na itanong? Kasi partner mo siya sa business, di ba? Oo, mahigit 3 years na. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? 4 years na kami magkaibigan. At hanggang ngayon naman, wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Kahit sa business namin, kilala ko rin ang tatay niya, si Mang Henaro. Huwag ka rin sobrang pakatiwala. Mahirap na. Baka traidorin ka niya. Herlin? Concern lang ako sa iyo, kaya nasabi ko yun. Salamat sa concern mo. Sana yan ang simula ng matagal ko nang hinihintay.
ang matutuhan mo rin akong mahalin. Ikaw ba si Lily? Ang girlfriend ni Aaron? Ako nga. Sino ka? At bakit mo kami kilala ni Aaron? Ako si Herlin Angeles. Ang dating nobya ng boyfriend mong manluloko. Ano? Miss, baka naman nagkakamali ka. 3 years ko ng boyfriend si Aaron at ako lang ang mahal niya. Mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Ikakasal na kami noon. Nang bigla na lang na akong iniwan. Isang sulat na lang ang dumating sa akin isang gabi. Sulat ng pakikipag-break. Dahil may nabuntis daw siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Tingnan mo to. Ito yung picture naming dalawa. Tingnan mo. Hindi. Si Aaron nga ito. Iwan mo ang manlolokong yun. Walang hiya siya. Hindi siya dapat mahalin. Lily? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Bakit masama ba ang pakiramdam mo? Talagang masama ang pakiramdam ko. Ha? At gustong-gusto kong manampal ng tao. Ano? Sandali, galit ka ba? Hindi lang galit. Galit na galit sa'yo. Sa akin? Bakit? Anong nagawa ko? 3 taon kitang pinagkatiwalaan. Yung pala, manluloko ka. Sandali, ha? Hindi kita maintindihan eh. Paano ko nanloko? Nagpunta rito si Herlin Angeles. Ang babaeng niloko mo. Mahigit 4 na taon na nakakaraan. Niloko ko? Herlin Angeles? Huwag ka na umarte dyan. Aminin mo na totoo. Sandali. Tama, naalala ko na. Narinig ko na nga ang pangalang yon. Pero Lily, hindi ko siya girlfriend. Narinig ko yun kay Itay at kay Baron. Sino Baron? Muntik nang makipag-break sa akin ng girlfriend ko, Ariel. Aaron, hindi ko alam na ginawa yun ni Herlin. Wala naman akong nabanggit sa kanya. Tungkol sa nobya mo. Maaaring may mga nalaman siyang impormasyon. Sabagay, hindi rin natin siya masisisi. Akala niya ako si Baron. Hindi ko kilalang Baron na yun. Pero madalas ko marinig noon ang pangalan yun kay Herlin. Ariel, kakambal ko si Baron. Ha? Identical twin kami. Ganun ba? Nasan siya? At bakit niyang iniwan si Herlin? Hindi ako makapaniwala. Kamukhang-kamukha ka nga ni Baron. Pero hindi ho ako si Baron. Aling Laura. Kakambal ko po siya. Identical twin kami. Ano? Pero wala siyang nabanggit sa akin na... Dahil 1 taon pa lang kami, pinaghiwalay na po kami. Madalas kaming magkasakit. Kaya lumaki ako sa tita ni Inay na walang anak. Pero hindi inilihim sa amin ang pagiging kambal namin. Anak ko. Pasensya na ka mo sa girlfriend mo, ha? At nasan ngayon ang walang hiya mong kakambal? Sinaktan na niyang damdamin ko, ipinahiya niya pa ako sa mga tao. Nagkamali ang kakambal ko sa ginawa niya. Dahil hanggang ngayon, hindi mo siya nakakalimutan. Gusto kong makaharap uli ang walang hiyang yun. Eto.
narito na tayo. Ano bang kalokohan to, Aaron? Bakit mo ako dinala dito sa sementeryo? Sabi ko, dalhin mo ako kay Baron. Kumusta ka na, Arlene? Mang Hinaro? Si Itay na magsasabi sa iyo ng lahat. Siya ang kasama ng kakambal ko hanggang sa huling sandali. Huling sandali? Anong? Wala na si Baron. Mahigit 4 na taon na siyang patay. Hindi. Ikakasal na kayo noon nang malaman niyang may tumor siya sa utak at may taning na ang kanyang buhay. Ano po? At dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ayaw niya makita mo ang kanyang pagpanaw. Kaya pinalabas niya sa iyo na nakabuntis siya ng ibang babae. Diyos ko. Ang paniwala niya, mas madali mo siyang malilimot kapag nagalit ka sa kanya. At ikaw na ang kusang lalayo. Erlyn, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng aking anak. Hanggang sa huling sandali, sinasambit niya ang pagmamahal niya sa iyo. I'm sorry. I'm sorry, Baron. Hindi ko alam. Sorry. Sakit. Ang sakit-sakit dyan. Ang tagal kong nagalit kay Baron. Minala ko pa siya paghigantihan. Yung pala, ayaw lang niya ako makitang naghihirap. Ayaw niya makita ko siya naghihirap. Kaya siya lumayo. Mahal niya pala talaga ako siya. Marahil, niloob na ng Diyos na magkita kayo ng kanyang kakambal upang mapawi na ang galit sa iyong puso. Arlene, tanggapin mo na ng maluwag sa dibdib ang lahat. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Harapin mo na ang iyong kasalukuyan. Ariel, salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa puntod ni Baron. Alam mong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Arlene. Pero mahaba ng pinaghintay mo. At parang ngayon palang nagsisimula ang pagluluksa ko. Mas gusto kong maghintay sa'yo kaysa tuluyan kang mawala sa akin. Dahil kung hindi rin lang ikaw ang makakatuluyan ko, hindi na ako mag-aasawa. Ariel. Kaya sana, hayaan mo na lang ako sa paghihintay ko. Makalipas ang 2 taon, tinanggap ko na ang pag-ibig ni Ariel at agad kaming nagpakasal. Sa ngayon, may isa na kaming anak. Ako po si Herlene at ito ang aking buhay. Tunay na may nilagang nakalaan sa pagtsatsaga ng isang nilalang. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, at Jeneline de la Cruz sa papel na Herlene. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz,
Production Assistant I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.